Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 67 verse 1 to 2. Awit ng pasasalamat. Isang awit ng kinata upang awitin ng punong mga awit sa saling ng mga instrumentong may kwerdas. O Diyos, pagpalain kami, kahabagan kami, Panginoon, yung kaawaan upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagligtas. Amen. God bless po sa ating lahat. Palang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 67 verses 3 to 4. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Amen. Purihin ng ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 67 verses 5 to 6. Ang sabi po dito, purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Amen. Ipinakita nito na ang pagsamba at pagpapasalamat ay nagdudulot ng espiritual at pisikal na kasaganaan mula sa Diyos. At ipinipakita din dito na kapag ang tao ay nagpupuri, ang Diyos ay tumutugon ng pagpapala. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 67 verse 7. Isa lang, no? Sabi dito, magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng verse na ito, nakita ko yung kahalagahan ng translation talaga ng Bible. Kasi kapag itong single verse lang na binasa ko, tapos dito lang ako, hindi ko sinilip yung English, doon ko naunawaan talaga sa English na pasok pala to sa evangelism, kasi ang tinutukoy dito ay nation. So, paano nga naman maabot doon kung hindi tayo mag-evangelize? No? Di ba nga, let everything praise the Lord. Parang lahat inaanyayahan na buong nation mag-praise, magpuri sa ating Panginoon. So, kung hindi makarating sa kanila, kailangan tayo kumilos para ma-reach out sila. No? So, kung magkaroon ng takot dahil nalaman nila ang katotohanan, mas lalong matatanggap nila ang biyaya at pagpapala. Kasi ang pangako dito, sigurado, i-bless niya kapag mayroong takot sa Panginoon. Ganon siya. Yun lang po. Magandang araw.